Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 20, 2025. Ano po kaya ang motibo nito pong si Chavit Singson at binabanatan niya na po ngayon si Pangulong Bongbong Marcos? Alam po ninyo, hindi naman kaila sa lahat na malaki rin po ang naitulong nito sa kandidatura ng ating Pangulo, kaya nga po ito ay kanyang sinusumbat. Meron pong press conference na nangyari kahapon sa Club Pilipino diyan po sa Green Hills, San Juan City. At pinangunahan po ito ni Chavit Singson. Doon binanatan niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi lang naman po ito ang unang pagkakataon. Marami na pong mga interviewing ibinigay sa mainstream media ito pong si Chavit Singson kung saan kaliwat kanan ang pagbanat niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero maraming naging interesado kahapon kasi sabi pala ng mga kumikilalang bayani sa kanya ngayon na mga DDS, may pasabog daw po itong si Singson. Pero parang sabi nga nung isang manonood, mukhang kwitis lang. Hindi po pasabog. Kwitis, pumutok pero napakahina. Ngayon, ito po ang ilan sa mga pagbanat ni Chavit Singson kahapon at kamakailan. Sabi niya po, pero papanoorin po natin mamaya yung kabuuan ng press conference na yan at re-reaction na natin syempre. Hindi na aandar itong gobyernong ito. Palit! Nananawagan ako sa mga military, religious organizations, mga negosyante, sila ang magbuo ng bagong gobyerno. Mga matitino, muna including religious organizations. Sa military and police, sila ang mamuno muna. Alis muna lahat ng politician. Ito pa. Anong klaseng presidente yan kung di niya alam? Ang totoo, ang gobyerno natin, bulok na. Tapos, hinihikayat niya pa ang mga estudyanteng mag-boycott sa pag-aaral nito. Sisirain mo pa pag-aaral ng anak ko. Ito pa, hindi siya magiging presidente kung hindi dahil sa akin. Kapal naman ng muka, grabe naman yan. Binoto si Pangulong Bongbong Marcos ng 31 million na mga Pilipino. Oo, nakatulong ka pero wag mong i-claim na hindi magiging presidente si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi dahil sa iyo. Sa bagay, bumalik tayo sa nakaraan mga tol. Ito kasing ganitong mga estilo ni Chavit Singson, hindi na po ito bago. Kaibigan kang ituturing nito kapag may kapakinabangan siyang makukuha sa iyo. At tingin ko, isa sa mga dahilan kung bakit binabanatan niya ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, ayon nga sa kanya, may Alzheimer's daw po ang ating Pangulo eh. Ibig sabihin nakalimot, no? Siguro, umi-expect siya na kung napangakuan man siya o kung meron man siyang hinihiling, baka hindi po natupad, no? I do not know kung may pangako, pero malamang sa malamang meron po itong kahilingan na hindi po naibigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi mo naman sasabihin sa harap ng publiko na may sakit na nakalimot ang ating Pangulo kung walang mga bagay-bagay na inaasahan ka eh. Diba? Ganun lang naman kasimple yon. Ngayon, taong 2001, October, katulad po nung sinabi ko kanina, hindi na po ito bago kay Chavit Singson. Itinuturing niyang kaibigan, kuno, si Pangulong Bongbong Marcos, pero ngayon, tingnan nyo naman. At noon, alam naman natin na kaibigan niya din at tinulungan niya din ang dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. At yung mga behind the scene story nga, doon po sa mga pangyayari noong 2000, meron yatang napapaboran si dating Pangulong Estrada ng mas higit kaysa dito kay Chavit Singson. Kaya October 2000, pinaputok po nitong si Chavit Singson, siya yung naging mitse ng impeachment complaint kay Estrada. Pinaputok niya po ang pagtanggap daw po nitong si Erap Estrada ng halagang 400 million pesos mula po sa weteng at karagdagang 130 million pesos mula sa excise tax na dapat daw po ayon sa kanya mapunta sa mga magsasaka partikular sa Ilocos Region. At dahil po doon, pinakitaan ito ng probable cause ng House of Representatives at isinampa po ang impeachment complaint kay Erap. Betrayal of public trust. Basically, yun po yung isa sa mga grounds ng impeachment case kay Erap Estrada. At ito ay umakyat sa Senado, forthwith, nagkaroon ng trial, hindi katulad ng ginawa ni dating Senate President Chis Escudero. Forthwith, nagkaroon ng trial at tumistigo. Ito pong si Chavit Singson. Pero alam naman natin ang sitwasyon eh.
Wag na tayong magbulahan dito. Hindi lamang po regular na proseso ang tinitingnan doon. That is a collusion, conspiracy, a grand conspiracy para po patalsikin ang dating Pangulong Estrada. No matter totoo man o hindi yung akusasyon sa kanya, ang ultimate objective ng paglabas ni Chavit Singson Biden ay para mapatalsik ito pong si Erap Estrada. At nagtagumpay sila sapagkat during the trial, nagkaroon sila ng way para po mag-walk out. Ito yung hindi buksan yung second envelope na sinasabing may laman daw po na ebidensya. Dinala nila sa kalsada at dahil nga meron pong konspirasiya, sama-sama. Hindi nila kayang talunin sa halalan si Erap Estrada noong 1998. Kaya talagang binuo yung konspirasiya na yon. At yun na nga, in-execute nila noong 2001 sa pamamagitan ng pagbaklas ng mga nagtraidor kay dating Pangulong Estrada mula sa speaker na si Manny Villar, ang kanyang chief of staff na si Angelo Reyes at syempre yung pinaka nakinabang ang vice-presidente ng Pilipinas nung mga panahong iyon, walang iba kung hindi si Gloria Macapagal-Arroyo. Ngayon, fast forward today, mukhang gusto nilang ulitin yung pangyayari. The difference now is hindi aware ang tao noon, maliban sa mga tutok sa politika. Iba na ngayon, may social media. Hindi nyo mamanipulate ang impormasyon. Tingnan nyo, kung ano-anong naratibo pinalabas ninyo kahapon, katulad ni Jay Songsa, di ba? Hindi Jay Sonsa, Jay Songsa. Kasi mahilig kumanta ng mali naman ang tono. Pasabog daw ang gagawin ni Chavit Singson. Saan ang pasabog? Diyan sa mga sinabi niya kahapon. No? Kung nagawa ni Chavit Singson sa kanyang kumpare, kaibigan, tinulungan sa pagkapangulo noon na si Erap Estrada, definitely kaya niya rin gawin yan sa kasalukuyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam naman natin na interest talaga rito ang pinag-uusapan. Interest ni Chavit Singson. Ganun lang po kasimple yun. Mamaya, makatapos po nating reaksyonan ng video o press conference nitong si Chavit kahapon, babasahin lang natin yung mga post ni Pebbles Talakera, no more no less. I-share ko lamang po sa inyo kasi maraming mga YouTube user ang hindi po nakakapanood o nakakabasa sa Facebook. At i-share lang natin dito yon, no further comments tayo para iwas po tayo sa libel. After all, that is publicly available information. Pumunta ka lamang sa Facebook page, tingnan mo ang mga post ni Pebbles Talakera and makakakuha po tayo ng kasagutan perhaps sa motivation nitong si Chavit Singson kung bakit niya ginagawa ngayon ang pag-iingay na ito laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At dito nakikita ko, ang ultimate objective ay walang pinagkaiba noong 2001 at sa kasalukuyan. Maging Pangulo si Sara Duterte. Ganun lang po yun kasimple. Ngayon, nakita ko lang yung post ni Richard Haydarian at medyo nakakatawa, no? Kasi parang lumalabas talaga ngayon sa mga DDS, ito ang mga bayani. Si Meow Meow, Kiko Barsaga, at saka si Tigre. Tigre ba yung alaga niya? Isang Meow Meow, saka isang Tigre, si Chavit Singson. Sabi ni Richard Haydarian, DDS New Heroes. Kiko Barsaga, Chavit Singson. Ngayon, puntahan po natin. Ito pong naging press conference niya kahapon. Pasensya na, medyo matagal po ito, 1 oras mahigit, ano? Pero i-fast forward lang natin ng bahagya at ito na po, pakinggan natin at dahan-dahanin nating reaksyonan. Kaya malamang sa malamang, matagal po live stream natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, papasalamat po ako sa pagpunta nyo para maliwanagan iba-ibang bagay. Dahil pag-aaral natin, marami nang nagpuprotesta. Ayaw namin ng gulo. Kailangan peaceful lang. Para malaman nyo lang muna. Gusto ko lang ipaalam. Ayaw nyo ng gulo, ha? O baka ikaw lang, Chavit Singson. Ayaw mo ng gulo, kunyari. Peaceful lang. Pero maliwanag naman na yung ibang mga kasamahan mo gusto gulo. Inuudyo ka nila na mag-aklas ang taong bayan. Si Jason Sa, yung retired general na si Orlando De Leon, at kung sino-sino pang mga DDS. Si Harry Roque, na wala naman dito sa Pilipinas, gustong magkagulo dito. Walang hiya, papakasarap ka sa Netherlands, tapos gusto mong magkagulo dito sa Pilipinas, sino kawawa? Kami, hindi ikaw. Mahirap maniwala sa mga sinasabi na ganito, na gusto lang nila ng peaceful assembly, pero nag-uudyok sila. Wala yung katotohanan. Kung nag-imbestiga sa Senado at sa Congress, parang paikot-ikot lang tayo .
Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang. Naguguluhan ako sa sinasabi niya. Sabi niya, dapat unahing imbestigahan ang flood control. Tapos bigla niyang hindi lang flood control ang problema sa gobyerno. Flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte. Dito nga tayo sa Facebook niya para mas makita ninyo. Dito tayo. Ayan. Di ba tayo rito? Flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, anong year ito? Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito kaya pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, Ben Singson. Matino po yun. Kaya nagigilos sa yung may iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Magpresidente ka muna, sabi ng ilan, bago mo utusan ang ICI. Ang Pangulo nga po ng Pilipinas, hindi pinapakialaman ng ICI, di ba? Ang liwanag ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro dyan. Hindi makikialam ang Pangulo po sa ginagawang investigasyon ng ICI. Kaya nga, independent commission for infrastructures. From the word itself, independent. Tapos ngayon, gusto mo diktahan? Gusto mo unahin ang Ilocos Region? Baka mag-backfire sa'yo yan. Ang Ilocos Region, kasama dyan ang Ilocos Sur. At mamaya, para kang mauutal sa pagtatanong ng Rappler. Anyway, nandito naman yon. Tuloy tayo sa pakikinig dito. Tayo lumayo. Dahil yung mapas, as far as flood control concerned, buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't pa, imbestigahan na lang muna yun, nandun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ng revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Yan ang mahirap sa inyo. Wala kayong originality. Yung 2001 na pagpapatalsik nyo kay ERAF, pinattern nyo nung 1986. Tapos ngayon, itong tangkanan yung pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos, gagayahin nyo naman yung Nepal. Tingnan nyo naman ang nangyari sa Nepal. Nagkaroon ng pagbabago. Pero spontaneous yun. Hindi yun udyok ng mga politikong katulad mo. Tumindig ang mga kabataan doon. Hindi dahil sa mga udyok ng mga politikong tradisyonal or trapo na katulad mo, Chavit Singson. Ganun lang yun. Ngayon, kung gusto mong mangyari ang nangyari sa Nepal dito sa Pilipinas, tingin ko malayong-malayo yon. Matatalino ang mga kabataan ngayon. Common sense. Alam yan ng mga kabataan, higit sa ating mga nakakatanda. Alam nila na ang vice-presidente po natin ngayon na gusto nyong ipalit kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po malinis. Sabi nga ni Attorney Claire,
kahapon sa naging pagpapaunlak niya sa interview ng Bagong Pilipinas program ba yon sa PTV4, naging guest siya doon. Si Sara Duterte mismo ay may issue na. Kinumpara niya nga ito kay Saldico, bagamat hindi natin ililinis ang pangalan ni Saldico Pero si Saldico iniimbestigahan pa lang. Si Sara Duterte may issue na impeachment complaint, disbarment at criminal complaint. Tapos, hahangarin mo sa mga kabataan na magkaroon ng peaceful revolution for what? Para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. By law of succession, si Sara Duterte ang uupo. Hindi mo mauuto ang mga kabataan. Napakaraming Gen Z ngayon, di ba? Pero mulat na mulat sila sa kasalukuyan. Hindi nga nila pinapanawagan magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos Kasi alam nila na kapag ka nagbitiw si PBBM ang uupo, di umano ay corrupt. Ang problema hindi sinasagot ni Sara Duterte. Sana tapos na yung issue na yan. Kung sinagot niya lamang yan, hindi na siya mai-issuehan ng corrupt. Di ba? Kaya wag mong gamitin ng mga kabataan, Chavit Singson. Maawa ka sa mga anak namin. Kung teteng na yan, palibasa, bilyonaryo kayo. Anytime na magkagulo dito sa Pilipinas, pwede kayong lumipad, palabas ng bansa. Paano ang mga pangkaraniwang Pilipino? Nag-aaral yung mga anak namin, manghihimo ka? Ibo-boycott yung classes nila? Ano matututunan nila? Hirap talaga pagka tumatandang paurong, mga tol. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para tanggalan grabe ng korupsyon. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila high school and colleges. Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggang di bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. Di pa babain mo si Sara Duterte, unahin mo siya. Si Pangulong Bongbong Marcos, walang issue ng korupsyon. Si PBBM ang pinag-uusapan natin. Yung gobyerno niya, marami. Pero yung mismong Pangulo natin, wala silang maibatong issue. Kaya nga puro kayo bangag lang ang sinasabi ninyo Weak lang si Sara Duterte, di ba napapakinggan ninyo yung intro natin araw-araw? 139 days pa ang inaantay natin. Kasi hindi ako naniniwalang kakatigan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng House of Representatives na inihain sa kanila kaugnay ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Matatalo yan, definitely. Kaya dito na lang ako umaasa na after ng mga araw ng pag-aantay, muling masasampa ng impeachment complaint si Sara Duterte and trial shall proceed forthwith. Dahil si Senate President Tito Soto na ang nasa Senado. Hindi na kayo makakapagdahilan pa. Naniniwala ako na sa pamumuno ni Speaker Faustino D. III, gagawin niya ang nararapat. At yan ang papanagutin ang mga korap na mga opisyales ng gobyerno sa kanyang nasasakupan at kung kinakailangan ng tulong nila sa pamamagitan ng paghain ng impeachment complaint sa mga impeachable public officer katulad ni Sara Duterte. By the way, isa sa mga kahangahangang naging aksyon kaagad ng bagong speaker ay ang kanselahin nito ang travel order ni Congressman Saldico at inuutusan si Saldico na bumalik ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Otherwise, face the legal consequences kung hindi niya po gagawin yan bilang kongresista at syempre yung kanyang mga kinakaharap na akusasyon dito po sa kasalukuyan, partikular sa mga insertion sa budget. Tuloy tayo sa pakikinig dito. Tiyagain natin ng mga tol. Kailangan i-address natin ang mga issue na binibitawan nitong si Chavit Singson. Ngayon, kung ayaw din na mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, ano yun natin yung palakpakan ng mga tanga. Anak ng teteng, nag-aaral yung mga anak natin, hindi mo papapasukin pagbabakasyonin mo. Paano na yung pangarap nila? Ang anak ko nangangarap maging doktor. Ngayon, nag-aaral ng medical technologist, third year college sa Centro Escolar University. Tapos, hindi mo papapasukin sa klase? Di paano yun? Mapupurnada. Sa dami ng mga kurap sa gobyerno, hindi bababa ang mga yan. Kaya kailangan maging magaling ang pag-iimbestiga ng ICI at naniniwala ako na magaganap yan. Kahit wala akong tiwala dahil maka-Duterte itong si Mayor Magalong, pinipilit ko nang magtiwala sa kanya. Yung kanyang resulta ang titingnan natin. After all,
Siya naman ay advisor and investigator no? Sa mga nagsasabing advisor lang si Magalong, hindi po totoo 'yon. Sa kanyang bibig mismo nang galing. Sabi niya, kinakailangan niya lumabas dahil siya ay investigador. Di ba? Kailangan niya lumabas sa field dahil siya ay investigador. At ganun yung ginagawa niya ngayon. Ang tanong, Chavit Singson, paano mo pagdududahan ang itinatag na independent commission ng ating Pangulo kung ang nakaupo rito ay DDS na katulad mo na si Mayor Benji Magalong? Malaki daw ang utang na loob niya sa mga Duterte. Kaya ang gagawing investigasyon nito, hindi mo dapat pagdudahan. Kasi Duterte aligned itong si Magalong. Pangalawa, si Babe Singson, pinsan mo. Sabi mo nga, mabubuti ang kalooban nila. Kaya humanda ka, Chavit Singson. Lalong-lalo na nananawagan ka na unahin ang Ilocos Region kasi sigurado sa Ilocos meron silang makikita. At sana tuparin mo yung mga pangako mo na binibitawan sa harapan ng publiko na kung merong irregularidad, magpapakulong ka. Ang problema, alam naman natin na yan ay pambobola lamang Why? Criminal liability is personal sa taong nakagawa lamang nito. Hindi mo pwedeng akuin ang pagkakamali ng iba. For example, sinasabi mo, nag-divest ka. Kung totoo man po yun, edi wala ka na doon sa kumpanya nyo. Kung may irregularidad ang kumpanya ninyo, kung sino man yung mga namumuno ngayon doon, sila yung maaaring maharap sa kriminal na kaso. Paano ka magpapakulong kung wala ka namang kasalanan? Kaya wag niyo po kami bulahin, Chavit Singson. No, hindi po kami pinanganak kahapon. Tuloy po tayo rito. Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang Pilipinas, umutang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun na po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na, suggestion ko lang, pwede rin kayo pupunta sa Marani, pero baka may banggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita lang. Ba't tayo maniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Nakakaya tayo Walang isang salita daw si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi umaasa ka, baka nangihingi ka, tapos nauuhan ka, tapos hindi na ibigay. No? May mga rumors kasi mga tol na itong si Chavit, may mga, kung ano yung issue noon kay Erap, hindi naman nawala. Nagpapatuloy daw yon, no? At ayoko naman galing sa akin. Kaya gagamitin natin yung post ni Pebbles sa Lakera mamaya. Babasahin natin yun as is para iwas tayo sa cyber libel. Makapangyarihan si Chavit Singson, bilyonaryo yan. Ang payo ko sa mga kapwa ko vlogger na magtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos, mag-ingat po kayo ng todo sa inyong mga sasabihin at isusulat sa harapan po ng publiko. Madali pong magsampa ng cyber libel at mahirap po humarap sa legal na problema. Si Pebbles Talakera, I believe alam niya ang kanyang ginagawa, pero mahirapan silang mapigilan to si Pebbles kasi nagtatago ngayon ito. No? Hindi alam kung nasaan si Pebbles, pero malamang nasa labas ng bansa yan. Siya na rin naman ang nagsasabi sa kanyang mga post, nasa Thailand siya at dami niyang mga kalaban. Partikular, tinitira niya ang Iglesia ni Cristo at iba pang mga politiko kasama itong si Chavit Singson. No, kaya babasahin lang natin yung mga post niya mamaya. Hindi na tayo magko-comment mga tol kasi ayon po sa Korte Suprema, ang mga libelous na remarks ng kapwa po natin Pilipino, kapag yan po ay nilike mo o shinare mo, wala kang pananagutan. And I believe kapag binasa natin yan, that is one way of sharing, wala tayong pananagutan. Pero pag nagkomento ka doon, nagbigay ka ng opinion mo, at yung opinion na yon ay hindi pabor sa reputasyon ng taong binabanggit sa mapanirang post, ibang usapan po yon. At yun ang iiwasan natin. Nagpapayo lang po ako dito para sa ating mga kapwa vlogger. Kasama yung Sir Diskaya, sila ang contractor niya So, pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan. Huwag mo kaming bolahin, Chavit Singson. Anong sasabihin mo wala ng pag-asa sa buhay tayo? Ikaw, bilyonaryo ka. Ang pag-asa punong-puno sa'yo. Kaya yung natitirang pag-asa sa amin, para sa aking mga anak, huwag mong alisin sa amin yon sa pamamagitan ng pag-uudyok mo na huwag silang pumasok. Sisirain mo pa yung pag-aaral ng mga anak namin. Yung anak kong bunso, very proud ako. Kahit paano, with honors. Yung aking panganay na anak, nag-e-excel sa
class niya, DOST scholar yon. At sooner or later, I hope, God willing, magiging doktor yon. Huwag mong sirain yung kinabukasan ng mga anak namin, Chavit Singson, sa pamamagitan ng panawagan mo na yan. Hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Look mga tol, kung gaano kababaw ang isipan nitong pangangatwiran ni Chavit Singson. Alam mo, Chavit Singson, ang investigasyon na ginagawa ng Senado at ng House of Representatives, which is maganda sa House, ititigil na nila. Sa Senado, magpapatuloy pa rin. Resulta niya ng hinahanap mo, mag-antay ka ng ilang buwan o taon. Kasi hearing in aid of legislation yan. Hindi yung hearing to prosecute. Hindi sila nag-hear para at the same time mag-prosecute or mag-judge. Yan ay trabaho ng korte. Trabaho mag-imbestiga para sila ay makakuha ng mga sapat na impormasyon at bumuo ng polisiya sa hinaharap. Kaya nga hearing in aid of legislation eh. Tapos sasabihin mo walang nangyayari. Kapag walang naipasang batas, ang Blue Ribbon Committee kaugnay ng Flood Control Projects Anomalies Investigation, doon ka na magsalita. Ngayon pa lang meron nang nangyayari eh. Bukod sa hearing in aid of legislation, nakakatulong na sila sa ICI. Mga impormasyon na ibinabahagi, partikular sa Blue Ribbon Committee, agad-agad ibinibigay sa ICI at nagiging gabay po ito ng ICI para mas mapalawig nila ang investigasyon na isinasagawa nila. Tapos sasabihin mo, walang naitutulong? Yun na po. Salamat and I'd like to entertain any question. Nasaan ang pasabog doon? Pasabog ba ang manawagan ng revolusyon na pangunahan ng mga kabataan, ng mga estudyante sa pamamagitan ng hindi nila pagpasok? Anak ng tetek na yan. Hindi ko pa kasi napanood to mga tol, sa totoo lang eh. Nakikita ko lang yung mga snippet, videos, saka yung mga excerpt sa video na ito, sa press conference yan na being posted, yung katulad ng mga pinakita ko sa inyo. Pero hindi ko talaga napanood ito. Hindi ko napakinggan. Tapos yun na yung pasabog. Saan ang pasabog doon? Akala ko naman, mala October 2020 ang datingan eh. Nung sinabi mo noon na si dating Pangulong Erap Estrada tumatanggap ng 400 million pesos. Wala namang ganun ngayon. Akala ko may sasabihin si Chavit Singson eh, na si Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng ganito, ganyan, ganon. Wala. Talaga nga naman, ang lakas mang gaslight, ang lakas mang mga saywar nitong mga DDS eh. Saan ang pasabog dyan? Ngayon, magtatanong na. O sige, tingnan nga natin yung mga katanungan. Yun ang ito. Walang kwenta ang audio, puntahan na lang natin yung video ng Rappler. Ito lang naman yun eh. Ito ang mga ganitong mga tanungan ng malupitan. Hindi yung ibang mga nagtatanong eh pabor lang na siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro mga vlogger yung iba doon eh. Nahaluan lang ng mainstream media eh. Mga vlogger na DDS, alam natin ang galawan. Ito po yung tanong sa kanya ng Rappler. Dito parang nautal si Chavit Singson eh. Magandang hapon po, Elijah Bonzo from Billionaire News Channel. I'm sorry. Billionaire News Channel pala yung nagtanong, pero ang ginagamit po natin ay post ng Rappler. Para malinaw lang. Kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chavot Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas ng ibig sabihin daw po ay provincial governor. For context din po, base po sa datos po ng DPWH, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nakakahalaga ng 2.7 billion pesos. So, for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. 10 years daw. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Wala pang isang taon na billion na. 10 years. So, ibig sabihin maraming project yan. Kung totoo man yan. Inami ko. Sabi niyan, tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako.
Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo, no? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol nga po dito. Aware naman po tayo na bawal pong maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So, sabi po ni Chair Garcia, pwede pong ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po yun. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interest ng publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project. Pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang ganitong issue? Bakit ka bubulong-bulong? Ang linaw naman nung tanong Oo, ang marami na-appoint na nagbibitaw muna mga ari-ari, mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin. Conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo. Dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan. Sarili nila. Walang iba. Hindi bagay lang ni Harris Tony yung buto ng Virginia Tobacco. That's the main ingredient of cigarette. Pero ako pinakamalaki trader. Nung na-elect akong governor, nagbitaw ako. Dahil hindi ko na pwede tawaran yung partner. Kailangan pataasin ko ng presyo para makinabang ang partner. Yun ang delikadesa. Pero how about po, sir, ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo? Yun ang delikadesa daw. Talaga lang, ang lakas mambola Pero alam niyo mga tol, maling-mali kasi talaga na ang paraan idadivest lang kuno. Alam naman natin na kahit nagdadivest ang mga politiko, sila pa rin yung nasa likod nun. Tuloy muna natin ang pakikinig dito bago natin puntahan yung proposal ni Congressman Sandro Marcos na maaaring tamaan itong kumpanya nitong si Chavit Singson. Isa ito sa mga maaaring ikinagagalit kasi may proposal ang isang Marcos tapos tatamaan sila. Tapusin muna natin to. Then may mga projects pa rin kung hawak yung contracting firm nyo. Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung opisyal ng SATRAP, wala lang akong pangalan doon. Dahil nag-divest ako. Ngayon, pwede na akong bumalik, wala akong pesto negosyo namin yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Ano ang pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano na hindi ko report. Namimigay ko ng pera. Gaslighting na, no? Hindi naman tinatanong kung galante ka. Oo, galante ka. Hindi naman may kakaila yun. Pero hindi yun ang issue. At tingin ko mga tol, isa sa dahilan kung bakit nagngingit-ngit itong si Chavit Singson sa kasalukuyang gobyerno. Kasi ito pong partikular na panukala ng ating magaling na kongresista dyan sa Ilocos na si Sandro Marcos ay tatamaan talaga ang mga katulad nitong si Chavit Singson na meron pong negosyo ang kanyang pamilya. Sabi po dito sa House Bill number 3661 introduced by Ferdinand Alexander A. Marcos, 1st District, Ilocos Norte Representative, an act disqualifying relatives of public officials within the 4th civil degree of consanguinity or affinity in all government contracts. Section 1. Disqualification on the basis of relations, notwithstanding any provision of law to the contrary. All relatives of public officials within the 4th civil degree of consanguinity or affinity shall be barred from entering into any government contract. Sa madaling paliwanag, kamag-anak hindi na pwede na mag-engage sa anumang kontrata kapag merong kang kamag-anak sa gobyerno. Ano ang mga halimbawa ng kamag-anak na ito? Kadugo at kamag-anak dahil kasal ka sa isang tao hanggang port. Ibig sabihin ng port hanggang tito, tita, no? Mula sa tatay mo, kapatid mo, pinsan mo, tito, tita mo, hindi na pwedeng mag-engage sa government contracts kung ikaw ay public official. Kaya basically, tatamaan ang Chavit family dito dahil meron silang mga kumpanya na nag-i-engage sa government contracts. At ang kanyang anak, kongresista. Marami sa mga kamag-anak niya ang nasa gobyerno. For purposes of this act, the term public official shall refer to heads of agency, heads of procuring entity, members of governing board, or any public officer or employee exercising policy determining supervisory or managerial functions, whether in the career or non-career service, including military and uniformed personnel, whether or not they receive compensation regardless of amount.
Moreover, the term government contract shall refer to any contract between a private entity and any government agency or instrumentality, including government-owned or controlled corporations and local government units, that pertains to A. Supplies, materials, machinery, equipment, and services. B. Infrastructure projects. C. Joint ventures. D. Public-private partnership projects. And E. Other similar or analogous agreements or undertaking to which the latter is the procuring party, partner, or stake or shareholder, implementing agency, end user, or a party contributing public funds or property, provided that this shall exclude contracts that are highly technical, proprietary, or confidential in nature. Kaya basically, tapul na tapul dito itong mga kumpanya ni Chavit Singson na nag-e-engage sa government contracts. Hindi na kasi pwedeng sabihin mo lamang na nag-divest ka. Like for example, yung tatay niya ang nagmamay-ari dyan, tapos yung anak niya, ibig sabihin, apo, nung nagmamay-ari ng kumpanya, as he claimed, pasok yun sa 4th degree of civil of consanguinity and affinity. Relative pa rin sila na ipinagbabawal sa batas. Hindi na pwede yun. Kaya malinaw dyan mga tol, na may pinaguhugutan talaga either personal or sa business o kung anumang dahilan itong si Chavit Singson. Pero the ultimate objective, katulad ng sinabi ko, lahat yan hindi mangyayari kapag ka naupo bilang Vice Presidente si Sara Duterte. Ngayon, puntahan na po natin ang mga post ni Pebbles Talakera. At this is very serious. Kaya hindi tayo magko-comment dito kung hindi magbabasa lamang tayo. Babasahin lang natin ang mga post na napakarami na po nitong si Pebbles Talakera tungkol po dito kay Chavit Singson. Hindi pa man aktibo sa pagsasalita itong si Chavit Singson laban sa gobyernong ito. Si Pebbles Talakera matagal na siyang binabanatan, no? For sharing and information lamang tayo, hindi po tayo magbibigay ng anumang komento sa ating pong mga babasahin. Again, ito po ang mga panulat ni Pebbles Talakera sa kanyang Facebook page, Pebbles Talakera 2. Basahin po natin ang napakaraming post na ito. Tiyagain natin mga tol. Hanapin lang natin, marami siyang mga post na hindi po related kay Chavit, pero yung kay Chavit lang ang titingnan natin. Meron siyang kinoment ngayon, di ko alam kung ano ibig sabihin nito, agyaman sa mga taga Ilocos Sur. Ano ba ibig sabihin ng agyaman? Sa mga matatapang nyong comments kanina sa Ilocano post ko, ngayon Chavit randam mo na ang galit ng mga taga Ilocos Sur. Walang magagawa yung mga, di ko malaman kung anong symbol to, kapag nagsama-sama ang mga taga Ilocos Sur. Ang OA mo kasi, for 6 decades na hawak mo ang Ilocos Sur, anyari. Basahin lang natin Chavit, tulog ka na. Tulog ka na. Bobolahin mo pa yung lalabas sa huweteng bukas. Sige, meeting Hanap pa tayo. Okay? Kay Chavit lang ang babasahin natin mga tol. Ang dahil mga post ni Eto, pakitranslate nyo nga po in Tagalog. Basahin ko po. Salamat. Eto, pakitranslate nyo po. Babasahin ko. Ti amom awan ti lumaban. Ken ka. May patanong. Ti amon mabuting amin ken ka. Dumating to panawen. Sika nga mismo. Ti kanen katigre. Demonyo ka. Binasa ko lang Lumaban ka Ilocos Sur. Ay ayaten ka na imbag na rabi. Pakitranslate nyo na lang. Di ko alam kung ano ibig sabihin nun. No agpa interview kan tumanen, naging Ilocano itong si Pebbles Talakera. Agusar kahiring ay tapno, mangig mota saludsuden, deken ka, buisit ka. Ewan ko kung ano yung mga pinagsasabi ni Pebbles dito. Chavit, laklakayan kan, di kapay, agtal na. Mga panulat ni Pebbles lamang tong binabasa natin Okay? Eto. Nananawagan ako sa mga sangre, kay Pirena, Amihan, Alena, at Danaya. Lusubin nyo ang teritoryo ng pasyensya ng pasneya na si Chavit sa Ilocos Sur. Huwag nyong kalimutan dahil dalhin si Imaw. Gamitin nyo lahat ng brilyante para mawala sila lahat. Wala pa tayo doon sa mga akusasyon ni Pebbles Talakera. Parang pang-aasar pa lang tong ginagawa niya The Nerve, tawagin mo yung mga kaluluwa ng mga pinatumba mo. Ito na, nagsisimula na. Susko, Day, hindi pwedeng manawagan ng isang kriminal. Pasneya, gigil mo ko. Walang bilang yang panawagan mo. Palitan lahat ng lahi mo sa Ilocos Sur. Chavit, magbasa ka ng mga comments. Ang sabi sa comment,
pinatranslate ko sa Tagalog, sabi ko, I need an interpreter. Hindi mo na territory ang Ilocos Norte, old man. Start with Ilocos Sur first. Don't meddle with what is not your jurisdiction. They should mind their own jurisdiction, especially the governor is just new. Only mind what is yours. Pakialamero ka kasi. Linisin mo yung sarili mong bakuran. Akala mo sasakyan ng taong bayan ang mga pinagsasasabi mo. Alam na ng buong Pilipinas ang mga kalokohan mo. Tuloy-tuloy tayo sa pagbasa. Pero kung iimbestigahan ko si Chavit, uunahin ko talaga yung lupa sa Metro Walk, kung paano napunta sa kanya. FYI lang ha, walang posisyon si PBBM noong 2016 hanggang 2022. Nag-apply siyang SEC ng DA pero hindi tinanggap ni Digong. Si Kong Sandro, pinariringgan ni Chavit kasi hindi sa kanya nagpakontrata si Kong Sandro. Okay na Chavit, napasabog mo na. UCIC, baka baka yung Independent Commission ang tinutukoy dito. Ano ba tong UCIC na tinutukoy ni Pebbles Talaquera? Anyway, binabasa ko lang ha. UCIC, pakiimbestigahan po lahat-lahat ng projects sa buong Ilocos Sur. Lahat po yan, ang kontraktor ay ang Satrap Construction na pagmamay-ari ni Chavit. Isama nyo na din yung black sand mining at dredging. Pati po itong Isla Verde Development and Mining Corporation na naghahatid ng black sand sa China at nakakontrata sa China First and contractor ng SM Reclamation Project sa Pasay. Walang SEC yung Isla Verde Corporation na yan. For sure, dami yan ni Chavit. Pati sa panambak ng lupa sa SM Reclamation Project ay kasama din yung Isla Verde na yan. Lahat ng project sa Ilocos Sur na nakanganga at hindi natapos, lahat yan satrap. Yung tomato paste, kineso, ayun, puro baging na at halamang gubat. Hindi naman napakinabangan. Pakicheck po yung mga lupa sa Metro Walk kung totoo yung title. Hindi yan kay Chavit. Yung mga smuggled motorcycle parts na binebenta sa Ilocos Sur, kay Chavit din yan. Gamit na gamit niya ang mga pier ng Ilocos Sur. O post po yan ni Pebbles Talaquera 15 hours ago. Okay? Paano maging kontraktor ang Diskaya sa Ilocos Sur? Satrap Construction na pagmamay-ari mo ang kumuha lahat ng project sa Ilocos Sur for decades. Hindi ka nagpapapasok ng iba. Pero, eto pinost ko din yung nung September 6, may flood project ang Satrap sa Ilocos Sur na construction company mo, 66 million. Ama na lolo, di ka lulusot sa akin. Yan po. Tuloy-tuloy tayo sa pagbasa. Chavit, yung sinasabi mo na may project din ng Diskaya sa Ilocos Norte nung September 6 ko pa yan pinost. Kahit PBBM ako, pinost ko yan. Baka nga sa akin mo lang nakuha yan. Yung pasabog ni Chavit, walang binatbat sa pasabog ko sa kanya. Ilabas na yung spurious title ng Metro Walk. Tuloy-tuloy tayo sa pagbasa. Ang laki pala ng kinita ni Chavit Singson, 30 million pesos. Walang humpay lolo nyo sa pera. Meron siyang shinare na post nitong si Estelita Dicini Cordero na naglalaman po ng isang letter address kay Honorable Arlene Devina, ang municipal assessor ng Municipality of Narbacan, Ilocos Sur. Basahin po natin. Ito pong shinare na post nitong si Pebbles Talaquera. Dear Miss Devina, I, Attorney Estelita D. Cordero, a resident of Narbacan, Ilocos Sur, and in the exercise of my rights as guaranteed under the Freedom of Information Act pursuant to Executive Number 2, Series of 2016, respectfully request access to public records relating to the ownership of the land wherein the new farmers market in Narbacan is located. Under the FOI Act, every Filipino citizen is granted the right to request information, official records, or documents in the custody of any government office for transparency and accountability. As such, I document showing the rightful ownership of the said property. Failure to comply with this lawful request may constitute blah blah blah. In view of the foregoing, I trust that your office will act promptly and provide the requested documents earlier requested under my letter request dated September 8, 2025. Okay? Parang ang nakikita natin dito, as said nga ni Pebbles Talaquera, di na ako magko-comment, basahin ko na lang ulit. Ang laki pala ng kinita ni Chavit Singson, 30 million pesos.
Walang humpay lolo nyo sa pera. Hindi ako magko-comment mga tol. Hindi tayo sa natatakot, ayoko lang maging tanga. Ha? Kasi ang bawat sinasabi natin sa harapan ng publiko, dapat maging responsable tayo. Kaakibat po niyan, syempre kapag hindi ka naging responsable, ang posibleng kaso. Tuloy tayo. Pebbles Talakera. 2. Kausap ni Chavit yung sarili niya. Lahat nung sinabi niya, gawain niya. Kausapin mo yung mga corals sa pader mo. Palabasin daw ang mga kabataan, sabi ni Chavit. Kasi yung mga kabataan, walang alam sa kalokohan niya. Pinanood ko yung live ni Chavit, Singson. Inantok ako. O siya, ikaw na malinis. Isigaw si Chavit Singson sa September 21. Imbestigahan ang mga Singson. Patugtugin ang My Way. And now, the end is near. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo ha. Wala pa tayo doon sa mga malalaking revelasyon ni Pebbles Talakera. Mga a week or a month ago pa yun eh. Pero isa-isahin natin yan. Ha? Tuloy-tuloy tayo dito. Eto. Chavit Singson. After mong jogsakin sa likod si Erap, ano ibig sabihin ng jogsakin, saksakin? Itinigil mo ba ang weteng? Hindi, di ba? Bagkus may namayagpag ka kasi solo mo na. Kung mabuting public servant ka, dapat wala ng weteng. Heist. Tapos ang lakas ng loob mo na sabihin na may mga isisiwalag kang korupsyon ng presidente, gago lang ha. O yan, sabi ni Pebbles Talakera. Si Chavit, mananawagan yan mamaya, hindi para sa bansa at sa mga Pilipino, kundi para mapagtakpan lahat ng illegal niyang gawain. Sumabog na sa social media yung mga gawain niya, lumabas pa sa Bilyonaryo News, kaya imbiyer na siya. Gagantihan niya presidente, nagtatawag siya ng media. Ilalabas niya daw korupsyon ng presidente. Wala naman na ilabas eh. Pahinga ka na, Lolo. Magsisi ka sa mga kasalanan mo. Ilabas mo yung title ng lupa sa Metro Walk. Will history repeat itself? This is Chavit's only chance to avoid investigation for all his anomalies. Pinorek na lang natin yung pagkakasulat. He feels here he is done. Teka lang, parang nababarok ako sa English. Wag na natin basahin. Kaya hindi kita tinatantanan, Chavit. Alam ko plano mo. Napansin mo, linabas lahat ng baho mo para malaman ng buong Pilipinas mga budol eksena mo. Knows ko na tumutulong ka sa mga Duterte. Mabuti na lang may mga Ilocano na tumulong sa akin sa paglabas ng mga matud nila eksena mo. Matud nila eksena mo. Wala nang naniniwala sa iyo. Good luck. Okay? Yan. Lagpas tayo sa post na to. Kay Chavit lang tayo. Ang dami mga post kasi ni Pebbles eh. Amoy na amoy ang drama ng mga Duterte. Pinaalis sa Pinas si Sara para safe siya. Coup alert. Mga suicide NPA from Davao lulusob sa Manila. Mga ex-military at mga ginagapang ni Sara na pinopost ko dati ng mga militar, mas mabuti nang mag-ingat at maging mapagmasid. Yung mga magrarally for anti-corruption, madadamay pa dahil gusto nilang gawin ay pabagsakin ng presidente. Mag-ingat po kayong lahat na lalabas sa September 21. Demonyo ka, Chavit. Akala mo sa amin siya nga? Tagal ko nang nakapokus dyan. Eme-eme, tatakbo si Sara sa 2028. Sinabi ko na yan. Binigyan pa nila ng chance si Sara na mapaghandaan yung pagpapabagsak kay PBBM. Kaya kumilos ang Supreme Court. Huwag kayong maniwala dyan kay Chavit. Magmalinis ka kung wala kang korupsyon. Yung sarili mong alaga ang lalapang sayo. Ituloy nila o hindi, mag-ingat po kayong lahat na magrarally. Panulat ni Pebbles Talakera. Tuloy-tuloy tayo sa pagbasa. Bobo at tanga na lang maniniwala kay Chavit. Sabay tawa siya. Buti kung matino ka, Diyos ko po, nananawagan ka sa tao, masahol ka pa sa demonyo. Para ano? Para mailigtas mo na naman ang sarili mo. Si Very Erap ang eksena. Kasama pala siya sa plano ni Gloria. Kapag malinis ka, baka paniwalaan ka pa ng tao. O yung black market ng droga ha. Akala mo hindi ko alam? Just in. Ito O yung invitation ng press conference. Nangyari na kahapon. Coup alert! May niluluto mga demonyo. Madadamay pa yung mga nagrarally for anti-corruption. Mag-ingat po kayo. Matagal na nilang plano yan. Chavit, naglabas ng pera. Ayan na naman siya para ligtas lahat ng katarantaduhan niya. Mga taga Ilocos Sur, huwag kayong papayag habang buhay niyang papasanin ang hirap na kagagawa ng mga singson. Ano kasalanan ni PBBM at gusto mong pabagsakin, Chavit? Mga loyalista, alert! Post ni Pebbles Talakera. Tuloy-tuloy tayo sa pagbasa.
Ayan na naman si Chavit Singson. Feeling hero na naman. Very erap ang eksena. Palibasa booking na mga illegal na gawain mo, uunahan mo na naman. Labas mo muna titulo ng lupa sa Metro Walk. Baka maniwala pa ako sa'yo. Ama na lolo, pahinga ka na. Sabi po ni Pebbles Talakera. So true. Chavit nagsasalita na pabababain daw si PBBM at kailangan na daw wakasan ng korupsyon. Kausap niya sarili niya. Gago lang ha, sabi ni Pebbles. Okay? Tuloy-tuloy tayo. Wala pa tayo dun sa exciting part no? Iba-iba kasi mga post ni Pebbles. Ipagpaumanin nyo mga tol kung nade-delay tayo At hindi ko na nagawang suriin ito ng paisa-isa. Nakikita ko ang mga post ni Pebbles Talakera pero hindi ko na nagawang i-screenshot at isa-isahin. Masyadong matagal ang gugugulin sa paggawa noon. One-man army tayo rito sa ating programa Okay? Nawala na. Nasa na yung mga post ni Pebbles? Dire-diretso lang tayo, no? Shoutout po sa inyong lahat, Huwag nyo po sanang kalilibutang mag-like at malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Okay? Hindi ko na binabasa yung ibang mga post kasi patungkol sa INC, patungkol sa ibang mga politiko. No, doon lang tayo focus muna ngayon kay Chavit Singson para hindi tayo mawala sa focus. Kasi kaya po natin ginagawa ito ay inaatake ni Chavit Singson ang ating Pangulo na pinangungunahan kung bakit ngayon nagsisipag-ikutan ng puwet ng mga corrupt na public official sa ating gobyerno kasabwat ang mga pribadong kontratista. Yes, sabi niya. Maraming salamat, bilyonaryo, sa pagpansin sa pag-iingay namin ni Mamshi Estelina tungkol sa mga illegal at korupsyon na ginagawa ng mga Singson. Kulang na lang isama nila si Marco Sison and the Simpson para kumpleto na. Ang tagal hinawakan ng mga Singson ng Ilocos Sur, not serve the people but still, baka not to serve, no? Please investigate the Isla Verde Mining Corporation na walang SEC permit at isa sa kontraktor na nagtatambak ng lupa sa reclamation area sa Pasay na nabili ng SM. Kailangan maimbestigahan at managot ang mga Singson sa paninira nila ng kalikasan ng Ilocos Sur. Alam nyo na, hindi ako nag-fake news about Chavit Singson. Lahat ng sinabi ni Corina, pinost ko lahat yan, ayon kay Pebbles Talakera. Pakinggan po natin ang balita mula po sa Bilyonaryo News Channel. Maraming salamat, Roel Costello, sa inyong pong super sticker. Baluarte ng mga Singson ang Ilocos Sur. Pero bukod sa malaki nilang pangalan sa politika, malaki rin umano ang na-corner na government projects ng kanilang pamilya. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimba. Isa ang Ilocos Region sa maituturing na land of mega dynasties, ayon sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa Ilocos Sur, dominated ng pamilyang Singson ang malaking parte ng probinsya sa pamumuno ng kanilang patriarch na si former Governor Luis Chavit Singson. Sa kasalukuyan, nakaupong gobernador ang kapatid ni Manong Chavit na si Jerry Singson at Vice Governor naman ang anak niyang si Ryan. Diba? Governor at Vice Governor, may mga kongresista pa. Tapos nagmamayari yung pamilya nila ng mga kumpanya na involved sa government contracts. Kaya tatamaan talaga yan doon sa binasa po nating panukala ni Congressman Sandro Marcos. Nakaupo naman bilang 1st District Representative ang isa pang anak ni Chavit na si Ronald Singson at ang pinsan nitong si Christine Singson. Bukod pa yan sa mahigit 10 local positions na hawak ng mga Singson sa buong probinsya. Kilalang businessman si Manong Chavit kahit bago pa man ito sumali sa politika. Kasalukuyan niyang pinamumunuan ang Luis Chavit Singson o LCS Group of Companies na may 12 kumpanya ayon sa website nito. Kabilang ng isang power corporation, isang mining corporation at isang airline operations company. Hindi pa kabilang dyan ang Partas Bus Lines na pagmamayari rin ng dating gobernador. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, napag-alaman namin na konektado rin sa isang construction firm si Manong Chavit, ang Satrap Construction Corporation o tila binaliktad lamang na Partas. Base sa datos ng DPWH, nakakubra ang kumpanya ng 62 public works contracts sa Ilocos Sur mula 2016 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Sa isang 2012 Inquirer.net report, inamin dito ni Singson na pagmamayari ng kanyang pamilya ang nasabing kumpanya matapos i-raid ang isang factory sa loob ng property na nakapangalan dito. Sa isang 2018 DPWH contract, isang Reynaldo Atienzar na ang nakalagay na Authorized Managing Officer.
Sa isang 2022 contract naman, napalitan muli ito ng isang Rolando Tica. Sa kasalukuyan, isang Engineer Harold Molina na ang nakalagay sa papel bilang presidente ng Satrap Construction Corporation. Sa isang June 21 post, binati ni Molina si Manong Chavit sa kanyang kaarawan na tinawag itong Our Big Boss. Sa magkakaibang okasyon, consistent na nagpo-post ng pagbati ang Facebook page ng Satrap Construction kay Manong Chavit at anak nitong si Vigan City Mayor Randy Singson ng happy birthday from your Satrap Construction family. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na bagamat maaaring tumakbo ang isang contractor sa isang public position, bawal ang pagkakaroon ng kontrata sa pamahalaan oras na manalo ka. Bawal din daw sa saligang batas ang pagkakaroon ng direct interest ng isang politiko sa isang business, lalo na sa kanyang nasasakupan. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng kontrata ng iyong mga kamag-anak o mga kapamilya sa mga lugar na nasa ilalim ng iyong jurisdiction dahil sa conflict of interest. Sa pagsusuri ng aming team, parehong Singson na nakaupong district representatives sa 2 distrito ng Ilocos Sur ngayong 2025 elections. Kaparehong taon kung kailan nakuha ng Satrap Construction Corporation ang pinakamalalaking kontrata nito sa loob ng 9 na taon, 8 public works contracts na nagkakahalaga ng 543 million pesos. Bukod pa riyan ang nakaupong Ako Ilocano Party List Representative na si Richelle Singson Michael mula 2022 na anak din ni Manong Chavit. Although, siyempre, pag sila nanalo na at nakontrata pa sila, ma-anti-graft and corrupt practices sila kasi pinagbabawal nga po yun na magkaroon ng interest. Lalo pat ito ay maaaring makabangga sa interest ng publiko sa pamahalaan. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Singson at kung ano pa ang koneksyon ng kanyang pamilya sa kumpanya, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Para sa agenda, Joash Malimba. Yan napakinggan nyo na po yung balita. Pero inamin niya naman sa kanila nga yung kumpanya no? Pero wala na raw po siya doon. Nag-divest na siya. Sige, tingnan natin. At tuloy-tuloy lang tayo sa paghahanap ng post dito po kay Pebbles Talaquera. Kaugnay po ng mga post niya kay Chavit Singson. Hindi na natin binabasa yung iba kasi hindi po related kay Chavit no? Yan, pasensya na kayo at shout out po sa inyong lahat At salamat sa patuloy po ninyong pagsama sa ating programa. At sa mga makakapanood po ng replay po nito, maraming salamat din po sa panonood po ninyo. Shoutout din po sa inyong lahat. Medyo malayo pa siguro yung mga pagpapasabog nitong si Pebbles Talaquera tungkol dito kay Chavit Singson Marami siyang mga pinost before. Partikular yung lupa po dito sa amin sa Pasig, no? Nasasakupan po ng Pasig. Yung binabanggit niya na Metro Walk. Pero buwan na yata ang nakalipas doon. Hindi ko alam kung ma-reach natin sa dami ng post ni Pebbles Talaquera. At later, after po nitong ating live, magpe-prepare lang po ako ng panibagong topic po natin. Mabilis lang yun, mga 10 minutes or 15 minutes siguro. May panibago po tayong topic na pag-uusapan. Si Sara Duterte sana pero ayoko na siyang pag-usapan mga tol, singit na lang natin Kasi parang pinapasikat lang natin kapag si Sara Duterte. Kahit binabanatan niya ang kasalukuyang gobyerno hanggat maaari, iniiwasan ko na siyang pag-usapan At sana magawa din po ng iba po nating mga kasamahang vlogger na kahit i-sacrifice po natin ng views, wag na po natin pag-usapan si Sara Duterte nang siya po yung sentro ng topic po natin. Kasi sabi nga, negative or positive publicity, still publicity po yan parehas. Lumalabas siyempre na ine-expose lang natin yung mga hindi po magagandang sinasabi niya at yung mga potensyal na katotohanan sa mga akusasyon laban sa kanya. Pero sa huli, yung publicity kahit negative, nakakatulong po sa kanya yan dahil alam naman natin na siya po itatakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas sa 2028. Kaya wag po tayong magpadala sa kanila. Nagpapaalala lamang ako muli na katulad po nung mga security approach nila kung saan itong si Sara Duterte ay parang OA talaga ang datingan ng security approach nila. Ginagawa po nila yan para po patuloy siyang mapag-usapan. Binabanggit ko lamang yan, total di naman yan ang sentro ng ating topic, para lang paalalahanan na wag po kayong magpapadala sa mga ganong modus ng political ambition ni Sara Duterte.
September 8, nag-post po si Pebbles Talaquera. Pag-usapan na muna natin yung spurious title mo sa Metro Walk, saka yung unahin nating ayusin ang korupsyon mo sa Ilocos Sur. Nararamdaman mong hindi galing sa puso yung sinasabi mo. Medyo mahaba na naman ito. Wala pa tayo dun sa Metro Walk eh. At manumbalik ako sa pagpapaalala ko mga tol kahit kayo po mga manonood, no, para ma-discourage na rin yung mga vlogger na katulad ko na itapik si Sara, wag nyo na pong panoorin yung mga vlog namin pag si Sara ang pinag-uusapan. Kasama po ako doon. Halimbawa, si Sara po yung binablog ko, kahit sabihin natin na yan ay paninira niya sa gobyerno, sinasagot lang natin, wag nyo po akong panoorin. Kasi makakatulong pa rin sa kanya yun. Ang mga DD shits, mga tanga po yan, no? Harap-harapan ng sinasampal ng katotohanan, di pa rin naniniwala. September 7, nag-post ito pong si Pebbles Talaquera 2, pero ito talaga. Iba ang kapal ng apog nito pagdating sa korupsyon. Pinakakain niya sa mga leyon niya yung mga biktima niya. Minsan, tinatanong ko si Lord kung bakit mahaba ang buhay ng masasamang tao. Sumagot naman siya, anak, nauso kasi ang gluta. Biglang may kumalabog. Bumagsak ako sa kama. Ang sakit ng ulo ko, naumpog ako sa sahig. Nananaginip lang pala ako, nakausap ko si Lord. Nagpapatawa lang si Pebbles. Pero ang tinutukoy niya, si Chavit Singson. Okay? Tuloy-tuloy lamang po tayo sa paghahanap ng post sa mga nakalipas na pagkakataon dito sa Facebook page ni Pebbles Talaquera. Okay? Nako, mahaba yata. Masyado nang malayo yata yung mga post ni Pebbles. Di na natin mahalukay. Tingnan natin sa picture mismo, no? Sa picture natin para baka makita natin yung mga sinasabi niyang titulo ng lupa. Pero malamang di natin makikita kasi I believe buwan na yun ng mga buwan na nakalipas eh. Sa sobrang dami ng post nitong si Pebbles Talaquera, ang hirap hanapin. Susie, maraming salamat po sa inyong super sticker Thank you po sa pagbibigay po ng blessing. Anyway mga tol, hindi ko kasi makita at ayoko naman pong mag-comment dahil napakasensitibo po ng sitwasyon eh. No? Lalo si Chavit, nagbigkas na po ito na ang tawag niya sa mga bumabanat sa kanya attack dog at dapat kasuhan. No, nag-iingat lamang po tayo dahil syempre meron din naman akong pamilyang binubuhay at mahirap makasuhan. Imbis na mapupunta na sa pamilya mo, gagastos ka pa sa abogado. Maging practical lang po tayo. No, ang katapangan nilalagay po yan sa tama at ginagamit po ang utak. Hindi po tapang lang. Hindi ko na makita yung post ni Pebbles Talaquera tungkol sa Metro Walk. Ganun pa man, kung makita nyo po yun, mababasa nyo naman po doon sa post ni Pebbles Talaquera ang mga sensitibong impormasyon na nag-aakusa kay Mr. Chavit Singson. Maraming salamat mga tol. Magkita-kita tayo sa mga susunod na sandali lamang. Ipe-prepare ko lamang yung next topic po natin. At ito pong replay nito, syempre mapapanood nyo sa Top 1 Rewind. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. At muli, maraming salamat. Again, huwag po tayong maniwala sa mga pinagsasasabi ni Chavit Singson. Lalong-lalo na yung panawagan niya na mag-absent ang ating mga anak, i-boycott daw ang kanilang mga pag-aaral. Kalokohan po yun. Palibasa sila, mga bilyonaryo. Pagpalagay natin hindi makatapos ang kanilang mga anak, mabubuhay sila kahit dekada-dekada pa. Pero tayo, pag nasira ang kinabukasan, ang pag-aaral ng ating mga anak, masisira ang kanilang kinabukasan at maghihirap sila. Ayaw nating mangyari yon sa ating mga anak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.